Nabalot din ng usok at hamog ang Metro Manila. Paliwanag ng mga eksperto, wala namang kinalaman dyan ang Bulkang Taal. Live mula sa EDSA Reliance, nasa frontline ng balitang yan si JC Cosico. JC, may smog pa ba dyan sa EDSA? Julius, sa ngayon nga ay rush hour na dito nga sa may bahagi nga na EDSA Reliance. At sa ating pwesto, meron tayong tanaw nga na LED billboard at yung kanyang paligid ay smoky. Talagang meron pa ring hamog nga sa mga oras na ito. Alam mo, kanina nga ay kumalat yung mga bali-balita na yan daw nga ay galing sa Bulkang Taal. Pero iba naman po yung sinabi sa akin ng mga eksperto. Sa videong ito, nakuha sa New Manila sa Quezon City pasado alas 7 na umagang kanina, sobrang kapal ng smog at tila nabura nito ang mga gusali. Ganyan din ang sitwasyon sa May Cubao at sa Mandaluyong kung saan kulay abo ang langit. Parang nasa Baguio, pero hindi siya malamig. Parang mausok sir eh. Parang sa Taal Volcano ata eh. Nagkataon naglalabas ng volcanic smog ang Bulkang Taal, kaya mabilis kumalat ang espekulasyong galing sa Taal ang malaulap na usok na bumalot sa Metro Manila. Pero sabi ng mga eksperto, iba ang pinanggagalingan ng smog sa NCR. Patunay niyan ang direksyon ng hangin. Yung area ng Taal ay nandito area po siya. Nasa northern part po noon yung Metro Manila. So kung pa northeast po yung hangin, imagine po pag ganito po yung hangin, pa northeast andito yung Taal. And then ibig sabihin yung buga po na to, since pag ganito po yung hangin, dapat pababa po siya. Or pa south po siya. So yung mga nearby areas, Cavite, Batangas area, Calabarzon area, sila po yung mas nakaka-experience nung sa may volcanic po talaga. Kung di pala volcanic smog, bakit matindi ang hamog sa Metro Manila? Ang paliwanag ng Pag-asa, dahil yan sa tinatawag na thermal inversion. Karaniwan, nasa itaas ang malamig na hangin habang nasa ibaba ang mainit. Kabaligtaran yan ang thermal inversion. At oras na mapunta sa baba ang malamig na hangin, makukulong nito ang mga usok mula sa mga tambutsyo ng mga sasakyan, lalo na sa EDSA, at maging mga usok mula sa mga pabrika. Ang natrap na usok na yan ay tinatawag na smog o pinaghalong usok at fog na nakita sa Metro Manila. Fog-like po yung itsura niya. So nagiging grayish po siya kasi nga po meron pong mga pollutants na nakasama po dun sa air. Paalala ng eksperto, may masamang epekto sa kalusugan ang smog. Pwede kasi itong magdulot ng ubo, sipon, paglala ng asma at hirap sa paghinga. Kahit po hindi natin nakikita, marami pong chemical na naririyan sa usok na yan na nilalanghap po natin, at yung mga chemical na yan ay nagkakos ho ng irritation doon sa ating daanan ng paghinga. Kaya kung walang gagawin hanggat maaari, huwag munang lumabas ng bahay. Kinansila na nga ang klase kanina sa lahat ng lokal na pamahalaan sa Metro Manila. Pero kung kailangan lumabas, magsuot ng face mask. Lalo't base sa huling air quality monitoring ng Department of Environment and Natural Resources o DENR, nasa heightened alert ang ilang bahagi ng Metro Manila dahil sa usok na nagmumula sa mga sasakyan lalo kapag rush hour. Acutely unhealthy ang kalidad ng hangin sa Parañaque, habang unhealthy naman sa Makati City at Pateros. Julius, sabi naman ng Health Department, oras nga na makaramdam po ng sintomas, ay agad na magpunta nga sa pinakamalapit na health center sa inyong lugar. Doon sa ating traffic update ay moving naman yung traffic, yung southbound lane ng EDSA. Dito nga yan sa may Reliance, pero dito naman sa northbound na papunta naman ng Quezon City ay mabagal na nga yung trapiko sa mga oras na ito. Balik sa inyo. Maraming salamat, JC Cosico. Mga kapatid, Lucy Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.